Meron po ulit nagtanong. Ito po ang kanyang tanong. Nabasa mo na ba ang Santiago chapter 2 verse 14? Santiago chapter 2 verse 14. Ano ang pangkinabang, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya, ngunit walang magawa? Maliligtas ba siya ng kanyang pananampalataya? Kung ako po ang tatanungin, sasagutin ko po ito ng oo, maliligtas tayo ng pananampalataya. Ngunit titignan din po natin kung anong klaseng pananampalataya ang tinutukoy ni Santiago dito. Bakit niya po ba ito nasabi? Gayong alam naman natin, nasabi sa Ephesians chapter 2 verse 8 hanggang 9 na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng regalo ng Diyos o biyaya ng Diyos sa pananampalataya, hindi ito sa pamamagitan ng gawa, kaya lang sino man ang magmamalaki. Sinabi din po ito ng ating Panginoong Jesus doon sa John 3:16. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanglibutan, kaya't ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak, na kung sino man ang sumampalataya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga po kapag nagbabasa tayo ng Biblia, ay nalalaman natin yung konteksto. Ano po ba ang konteksto na nilalaman dito sa Santiago chapter 2? Kanya pong sinasaway itong mga Kristiyano na kapag meron silang pagtitipon-tipon at kapag may pumasok na isang tao na nakadamit pang mayaman at merong isa rin na pumasok na nakadamit pang mahirap, ay kanila pong tinatangi yung mga pumapasok sa kanilang pagtitipon-tipon, yung mga nakapangdamit pang mayaman lamang. Nais lamang pong ipagbigay diin ni Santiago na kapag mayroong kang pananampalataya, ito dapat ay nagbubunga ng gawa. Dahil ang pananampalataya na hindi nagbubunga ng gawa, ito po ay patay na pananampalataya. Ibig sabihin, hindi ka po talaga sumasampalataya. Dahil kung nananampalataya ka, ay dapat alam mo kung ano ang kalooban ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Hindi po magkasalungat ang biyaya at pananampalataya sa gawa. Pagkus po, ang tunay o genuine na pananampalataya ay magbubunga po ito ng gawa. At ito po yung gawa na merong halong pag-ibig. Ito po yung tunay na gawa sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Hindi yung nagkukunwari lang. O marami kasing nagsasabi na nagawa ko to, nagawa ko yan, nakapagbigay ako, mabait ako. Gawa ng requirements sa kanilang iglesia o sa kanilang relihiyon. Pero ang pananampalataya po ay walang requirements. Ang kailangan lang po ay ang totally pag-surrender mo sa ating Panginoong Jesus. Tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Po natin mararanasan ang pagkilos ng Diyos sa atin at mauunawaan ang tunay na gawa. Sabi nga po dito sa Ephesians chapter 2 verse 10, sapagkat tayo kanyang pinakamahusay na gawa na nilalang kay Kristo para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang siya nating lakaran. At yun lamang po. Kung meron pa kayong mga katanungan, feel free to comment down below. At follow nyo na rin po yung ating page kung meron pa kayong gustong matutunan. God bless!